God. Mga kapatid, natapos ko na italakay sa inyo ang aking video passage na galing sa ating Panginoong Jesus from the book of Isaiah. Hindi ko tinalakay chapter to chapter. Ang ginawa ko is, hinighlights natin or hinanap na kung saan hinanap natin yung important scriptures na doon tayo nakafocus sa mga scenes and behind the scenes kung ano ba yung mga kaparusahan na ibibigay ng ating Panginoong Jesus para doon sa mga taong wala pang pagsisisi na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng mga kasalanan. And then, ang pinaka-highlights ng book of Isaiah is yung galit ng ating Panginoong Jesus para sa mga gumagawa ng mga kasalanan, yung pagkakaroon ng matigas na puso, ng isipan, yung binabaliwala, yung mga warning, yung mga message na galing sa ating Panginoong Jesus, at yung mga kaparusahan, mga kasalanan. And the most important message on Isaiah book is yung pag-amin ng taos-puso ng kasalanan na katulad ng kay Isaiah. Umamin ng tapat sa harap ng ating Panginoong Jesus. That was our Lord Jesus Christ once for each and every one of you. Sa ating lahat na umamin, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus dahil ang Panginoon ay isang napaka-merciful God para sa ating lahat. Napapatawarin tayong lahat, ikaw kapatid. Basta nandun yung sincerity ng puso mo na humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Jesus. At yung calling, sinabi ko rin doon na hindi basta-basta ang pagtawag ng ating Panginoong Jesus para sa lahat ng mga chosen at kung meron pang i-appoint or pipiliin ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ngayon, ang aking video passage na aking tatalakayin na galing sa ating Panginoong Jesus na inilalagay na naman ating Panginoon sa aking puso. Jesus spoke to me again, so I need to spread this gospel each and every one of you. So, it's all about Sodom and Gomorrah. Dahil sa last video passage ko doon na sinabi ko about LGBTQ, na kung saan merong pang mga organization na merong mga tao behind this organization na kung saan ay pinapahintulutan nila, pinapayagan nila itong gawain ito. Hindi nila alam na ang kanilang mga sarili ay pinapain nila kay Satan. Hindi nila alam na ang mga ginagawa nila behind this organization at behind this scene ay nanganganib sila sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa oras ng Judgment Day. Kaya kailangan natin itong talakayin, mga kapatid. At kung isa ka man na nanonood ng video ito, at isa ka na gumagawa ng kasalanan nito, at isa ka sa mga LGBTQ, kapatid, itong mensaheng ito ay para sa iyo. Jesus said, He will become back soon. And you need to repent by wholeheartedly. Kailangan mong magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon Jesus upang ikaw ay mapatawan sa kasalanan na ginagawa mo. Dahil na kung saan ay under the LGBTQ, ay napaka-unrespectful para sa ating Panginoong Jesus. Dahil walang nilikha ang ating Panginoong Jesus na ang lalaki ay naging babae, na ang babae ay naging lalaki. Okay? Dalawa lang ang nilikha ng ating Panginoong Jesus, babae at lalaki. At ito ay si Eva at Adan. Amen, mga kapatid. Kapatid, na madalas nanonood ng video passage ko at followers kita, kung inilalagay natin Panginoong Jesus sa puso mo na mag-share ka ng gospel, obey kapatid, gawin mo kapatid, ngayong last days, kailangan nating magtulungan para ibahagi ang salita ng ating Panginoong Jesus, para marami tayong maligtas ng mga kaluluwa, ng mga lost soul, ng mga lost sheep ng ating Panginoong Jesus, na manumbalik ang pananampalataya nila, na bumalik sila sa ating Panginoong Jesus, magkaroon sila ng repentance. Alam niyo ba, mga kapatid, share ko lang kasi followers ako ni Prophet Perez Indeed, ang propeta natin Panginoong Jesus, or Pastor Perez Indeed. I-follow niyo siya sa YouTube niya, Yeshua Gospel Commission. Marami kayong malalaman tungkol sa mga end times, na yung darating na tribulation. Sinabi niya, by 2027, start na ng tribulation, mga kapatid. Biruin niyo yung kapatid, napakadali. Ilang months na lang. Diba? Anong buwan na tayo ngayon? June. So, binanggit niya doon na by March. Ngayon, March or April, panoorin niyo mga kapatid kasi baka mali ako. So, mga kapatid, ilang buwan na lang ang matatapos, ilang buwan na lang bago matapos ang 2026, 2027 na lang. So, paano kung hindi pa tayo handa? Hindi pa tayo nakapagsisi? Ayan na, darating na yung tribulation. Alam niyo pa kung ano ang tribulation, mga kapatid? Naku, napakahirap na nitong tribulation na itong dadanasin natin lahat. Maging lahat ng mga pinili ng ating Panginoong Jesus ay kasama din sa tribulation, hindi pwede hindi. Lahat tayo makakaranas nun. Subalit nga,
ang nananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay magkakaroon ng kalakasan mula sa ating Panginoong Jesus. Kakayanan niya ang tribulation. Dahil siya ay nananampalataya sa ating Panginoon, natutulungan siya ng ating Panginoong Jesus. Tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesus. At kung alam natin ang nilalaman ng Biblia, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-worry kung darating man yung tribulation na yan. Kasi alam natin na yan ay signs na kung saan ay paparating ng ating Panginoong Jesus at uuwi na tayo sa kanyang kaharian sa kalaktan. Di ba mga kapatid? So para sa mga taong hindi nagbabasa ng Bible, lalo na't mga busy sa mga trabaho, walang panahon na makinig ng mga gospel, okay, wala silang alam dito mga kapatid. Hindi nila alam ang darating na tribulation o hindi nila alam ang mga darating pang mga kahirapan na dadanasin ng buhay. Kaya nandito tayo lahat, nandito kami, pagbahagi sa inyo lahat ang katimanan, lalo na ngayon, huling panahon na tayo mga kapatid. Kaya kapatid, bilang ikaw ay followers ng ating Panginoong Jesus, sikapin mo makapag-share ka ng gospel. Sabihin mo sa kanilang lahat ang katotohanan upang mailigtas natin ang kanilang mga kapatid. Magkaroon tayo ng habag sa ating mga kapatid katulad ng ating Panginoong Jesus. Na kailangan madagdagan, mapuno ang langit ng mga lost soul, mapuno ang langit ng mga taong kailangan nating i-save. Na mas marami dapat ang ma-save natin, di ba? Kung pwede nga lang lahat, i-save natin, subalit, sabi nga nating Panginoong Jesus. Meron kasi na nakatakda o nakasulat sa libro ng ating Panginoong Jesus kung sino talaga yung mga tao. Alam niya na kung sino yung maliligtas at hindi. Alam niyo ng ating Panginoong Jesus kung sino-sino yon at kung sino yung mga hindi. Yung mga totoong tapat, yung mga hindi tapat.